Pagkatapos ng kasal, tulad ng inasahan ni Celine, sa penthouse ng 5-star hotel na Gazar Palace pala ang pangalan sila huling napadpad ng kanyang bagong asawa. Na kung hindi sa patrivia ulit ni Pamela kanina ay hindi niya malalaman na ang hotel ay pag-aari rin mismo ni Joaquin. Nalula ulit siya sa kayamanang meron ng kanyang naging asawa. Mukhang kailangan na niyang masanay agad. "Let's stay here temporarily for now," sabi ni Joaquin nang makapasok sila sa loob ng penthouse. "Kapag nagkaroon ako ng oras." "Hindi, okay lang. Ang ganda nga rito." Pamumutol niya sa sasabihin nito. Hindi na nito kailangang magpaliwanag dahil para sa kanya'y sobra-sobra na ang penthouse na tirahan para sa kanya. Kahit saan ay okay lang. Panipi. Pinakatitigan na naman siya ni Joaquin. Napangiwi naman siya, habit ba talaga ng tipaklong na ito ang tumitig? Minsan nakakailang na, okay, pero lilipat din tayo. May ipinapaayos lang ako konti sa bahay na talagang taitirhan natin, sabi pa rin ni Joaquin. Tumango na lang siya upang walang gulo. Speechless pa rin si Celine hanggang sa mapadpad sila ni Joaquin sa master's bedroom ng penthouse. Kwarto na halos kulay luxury black hanggang sa kaliit-litang bagay. Pati tsinelas para sa banyo, black. Lol. Celine suppressed a groan. Hiyang-hiya naman ang pink niyang mga gamit kung sakaling ihahalo niya. Okay lang naman sa iyo kung gagawin natin ang ginagawa ng bagong kasal, hindi ba? Lingon sa kanya ng asawa habang inaalis ang bowtie ng tuxedo nito. Napalunok siya ng ilang beses. Hindi niya inasahin iyon na magiging topic agad. Mga lalaki talaga, oo. Ngumisi si Joaquin. "Why don't you take a shower so you'd be more comfortable?" Ayos lang naman ako. Mamaya na siguro, pagtanggi niya, na kanyang pinagsisihan din agad. Hindi ba niya narinig? May gustong mangyari sa kanila ni Joaquin tapos sasabihin niyang ayaw niyang mag-shower. Kadiri, bumantong hininga si Joaquin. "Gusto kong malaman mo Celine, na hindi lamang laro ang naging kasal natin. Totoo iyon. Totoo na ikaw na ngayon si Mrs. Celine Velasquez, so I hope you will fulfill your responsibilities as my wife, and I will also fulfill my responsibilities as your husband as well." Napakagatlabi lang siya. Hindi niya kasi alam kung ano ang dapat sabihin o maging reaksyon sa sinabi ni Joaquin. Pero ramdam na ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Naghintay si Joaquin nang sasabihin niya. Hanggang sa naningkit ang mga mata nito. "Wait, are you nervous dahil birhen ka pa?" Wala pa rin sa sarili na tumango lang siya. Dagling sumeryoso ang mukha ni Joaquin. Unti-unting umawang ang mga labi. Ano kasi? Nag-init ng husto ang kanyang mga pisngi na napatungo. Mas hindi alam ngayon ni Celine kung bakit nahiya siya. Gayong dapat nga ay proud pa siya at buo pa rin siya. Na sa ganoong edad niyang 30 ay napangalagaan niya ang kanyang sarili. Yes, narinig na lamang niyang may kausap na sa cellphone si Joaquin. "Okay, give me 5 minutes. I'm on my way." Napatanga si Celine na nagtaas ng tingin. Aalis ba ito? Kakakasal lang nila, It was Secretary Dem, and there's an urgent matter that I need to attend to in the office. "I have to go," sabi ni Joaquin at diretso na ito ng alis. Hindi nakaalma na nakanganga na lamang si Celine na naiwan sa malawak na silid na iyon. Wala siyang kaalam-alam na sa paglabas ni Joaquin sa penthouse ay muntik nang manlambot ang mga tuhod nito. Paanong birhen pa ang tulad ng babaeng yun? Para siyang nasa loob ng kawa na pinagpawisan. Hindi talaga siya makapaniwala sa natuklasan. Kinailangan pa niyang bumuga ng hangin ng ilang beses bago nagawang ilakad ang kanyang mga paa. Mapipilitin talaga siyang magtungo sa opisina kahit ayaw niya. "Secretary Dem, I'm on my way to the office now. I would like all the documents that I need to sign to be ready by the time I arrive there." "Understood." Tawag niya sa kanyang secretary nang nasa elevator siya. Ang totoo, gawa-gawa lang niya kanina na tinawagan siya ni Secretary Dem. Ginawa lang niya yung excuse upang makaalis saglit sa penthouse. "Sir," napamaang tuloy ang sekretaryo, "pero kakakasal mo lang kanina. Shouldn't you be spending your time now with your W? Just do what I told you." He interrupted sternly. "Yes, sir," napahiyang saad ni Secretary Dem. Pagbaba niya sa kanyang cellphone ay napabuga ulit siya. Ewan din niya kung bakit natarante siya sa nalamang birhen pa si Celine.
Kung tutuusin hindi ganito ang inaasal niya, dahil sa panahon ngayon, meron pa naman talagang babaeng birhen. Pull yourself together, you fool. Napapahiya sa sarili mismo na saway niya sa sarili. Kahit man ang panggabing employee ng Regal Empire ay takang-taka nang makita nila ang bagong kasal nilang boss na pumasok pa rin. Tinginan at bulungan sila habang nakasunod ang mga mata kay Joaquin. Sir, here are the documents that require your signature, sabi ni Secretary Dem sa hilapag sa harapan niya ang mga dokumento. Kung ano ang suot nito sa dinaluhang kasal ay iyon pa rin ang suot. Hindi pa rin din nakakabihis tulad niya. Thanks, sabi lang din niya at nagbisi-bisihan na sa pagpirma. Sir, I'm not trying to pry, but did something happen on what should have been your first night as husband and wife with Miss Celine? Tulad ng kanyang nakasanayan, hindi niya sana bibigyan ng pansin ang katanungang iyon ni Secretary Dem, dahil alam niyang kapag hindi niya ito sinagot ay tatantanan na siya. But he couldn't help but let out a sigh. He even halted in the midst of signing. Naghintay tuloy nang sasabihin niya si Secretary Dem imbes na iwanan na siya. What? Tiningala niya ito ng masamang tingin. So, meron nga po naging problema kaya umalis kayo doon. Ayaw niya po ba? Nako, sir, ganoon talaga ang mga babae kapag unang gabi. Nag-iinarte pa kasi nahihiya pa sila. Dapat ay inimong niyo muna o kaya. Ang mahaba-habang litanya sana ni Secretary Dem ay pinutol niya sa pamamagitan ng galit na paglipag niya sa kanyang executive pen sa desk. Natutap ng napahiyang secretary ang bunganga nito. Pardon, sir. Tuluyan na niyang binitawan ang kanyang executive pen. Idinikit ang likod sa backrest ng kinauupuan at pinagsalikop ang mga kamay sa kanyang tiyan. I don't know, pero bigla ko na lang siyang iniwan noong nalaman kong birhen pa lang siya. Siguro nababaliw na ako Secretary Dem, sa kapagtatapat niya sa pinagkakatiwalaang secretary. Mas pinagkakatiwalaan niya pa kaysa sa mga kadugo niya. Natakot ka sa birhen na babae, sir. Malakas na nagtatawa ang mukha lamang seryoso na si Secretary Dem, pero ang totoo ay may kakulaitan din. Tumikim din naman agad ito nang tiningnan niya ulit ito ng masama. Hindi ba dapat ay matuwa ka dahil ang napangasawa mo ay isa palang dalisay na babae, sir? I know, pero ewan ko ba, aniya na mas naguluhan. Kawawa naman ngayon si Miss Celine na naiwanan doon. Malamang sa ngayon ay umiiyak na siya. Siguro kung ano-ano na ang pumapasok ngayon sa isip niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Secretary Dem sa naisip na senaryo na ginagawa ngayon ni Celine. Baka magpakalunod iyon sa pool, kung hindi man ay tumalon sa terrace ng penthouse. Panipi. Akmang tatayo si Joaquin upang upukan ito. I'm just joking, sir. Sabi niyo kasi ay nababaliw na kayo, pag-iwas agad ni Secretary Dem. Nakaposisyon ang mga kamay ng pangkarate. Kung sa bagay, nababaliw na nga yata kayo. Sabihin ba namang noong isang araw ang birthday ko? Pinadalhan tuloy ako ng chairman at ni madam ng regalo. Panipi. Napangiwi si Joaquin. Sa tingin ko'y ginawa mo na naman akong alibay. I just hope the chairman doesn't find out that my birthday is in November and not this February, kundi lagot ka na naman. Nakatikip ang palad sa bunganga na napahajijek si Secretary Dem. Parang paputok na ang ulo ni Joaquin na napasintido. Umalis ka na nga. Tapos ay pagtataboy na lang niya kay Secretary Dem dahil mas dinadagdagan lang nito ang stress niya. Ipagtitimpla ko na lamang kayo ng kape, sir, nang tumibok naman ang pusong bato niyo at makonsensya na dapat ay hindi iniiwanan ang misis sa katatapos lang ng kasal. Kawawa naman si Miss Celine. Malamang ay umiiyak na siya ngayon, patutsyada nga lang nito sa kanya bago siya iwanan. Mabilis niyang nadampot ang kanyang executive pen at ibabato sana rito, ngunit mabilis ding nakalabas ang pasaway. Nagngingit-ngit na lang siyang napabuntong hininga ng ilang beses. Bumukol ang dila niya sa pisngi niya napaisip. Ilang minuto na natutulala. Hanggang sa hindi siya nakatiis. Padaskol siyang tumayo at lumakad na paalis. Nakapagpasya siya na balikan na ang kanyang asawa. Sir, aalis ka na. Paano itong kape mo? Habol sa kanya ni Secretary Dem dala-dala ang kape na tinimpla. Inumin mo lahat nang magkaroon ka ng nervyos sa katawan para hindi mo sinasagot-sagot ang boss mo. Walang lingon-lingon na sagot niya rito. Natawa tuloy ang ibang empleyado kay Secretary Dem. At least, nakabawi siya sa loko.
Mabilis niyang pinasibad ang kanyang kotse. Ninals niya agad na makarating sa kanyang penthouse at mabalikan si Celine. Nakokonsensya na siya na iniwan niya ito basta-basta. Natatakot na rin at baka kung ano nga ang gawin. Baka biglang maglayas gawa ng sama ng loob sa kanya. Pagdating niya sa Gazar Palace ay halos takbuhin niya ang elevator. Ang hindi niya ugali na makisiksik sa elevator ay nagawa niya rin, makarating lang agad sa penthouse. Takang-taka tuloy ang mga nakasabay niya. Nagbubulungan. Hindi lang niya pinapansin. Subalit ang pag-aalala niya para sa bagong asawa ay agad ding naluso ng maratriya niya si Celine sa living room ng penthouse. Paano'y hindi naman ito nalulungkot, lalong hindi umiiyak, at wala sa hitsura ang pagpapakamatay. Babuka ang bulaklak, papasok ang reyna. Sasayaw ng cha-cha ang saya-saya. Boom tiyaya boom yeye. Boom tiyaya boom yeye. Paano'y ang saya-saya nga nito habang nagvividyoke. Feel na feel ang pagkanta sa kanta ng Viva Hot Babes. May pasayaw-sayaw pang nalalaman na animoy nasa concert. Literal na nalaglag ang panga ni Joaquin. Like seriously. Panay ang tingin ni Celine sa suot na wristwatch. Ang usapan nila ni Ana ay magkikita sila bandang alas 9 ng umaga, ngunit wala pa rin ang kapatid. Nasa may paborito nilang kafe siya at naghihintay pa rin. Bumantong hininga siya at nagpasyang umpisahan na ang paglamon. Nasa harapan niya ang paborito nilang magkapatid na spicy chicken wings, chickpea salad sandwich, at Buddha bowl. Sa drink ay matcha latte kay Jella at brewed coffee naman sa kanya ang in-order niya, ngunit wala siyang gana. She felt like poking the chicken wings, imagining it was Joaquin's arms. Maasim ang mukhang ibinaba niya Leon sa nasa harapang plato at sumimsam ng kape. Pagkatapos ay natulala habang umingiwi-ngiwi. Naalala niya ang matinding kahihiyan na nagawa niya kagabi kay Joaquin. Wait, are you nervous dahil virgin ka pa? Naninangkit ang mga matang tanong sa kanya ni Joaquin. Wala sa sarili na tumanggo lang siya. Dagling sumeryoso ang mukha ni Joaquin. Unti-unting umawang ang mga labi nito. Hindi makapaniwala malamang nabuo pa siya na babae. Ano kasi, nag-init ng husto ang kanyang mga pisngi na napatungo. Sobrang nakaramdam siya ng hiya gayong dapat nga ay proud pa siya't buo pa rin siya, na sa ganoong edad niyang 30 ay napangalagaan niya ang kanyang sarili. Yes, hanggang sa narinig na lamang niyang may kausap na sa cellphone si Joaquin. Okay, give me 5 minutes. I'm on my way. Nagtaas siya ng tingin at napatanga. Sa sip-isip niya ay aalis ba ito? Kakakasal lang nila, It was Secretary Dem, and there's an urgent matter that I need to attend to in the office. I have to go, sabi pa ni Joaquin at dir-diretso na ito ng alls. Hindi man lang siya nakaalma. Nakanganga siyang naiwanan sa malawak na silid na iyon, na kung hindi pa sana nahipan ng hangin ang kanyang mga mata ay hindi pa siya mapapakurap. Ang sakit naman. Kakasal lang niya pero mag-isa lang siya. Unang gabi nilang mag-asawa sana, pero heto siya nga. Kay haba-haba ang nguso niyang sinipat ang kanyang engagement at wedding ring. Well, ano pa ba kasi ang aasahan niya? Ikinasal siya na walang pagmamahal at ginasto niya, pumayag siya kaya magtiis siya. Laylay ang kanyang mga balikat na lumabas ng kwarto. Sa may living room ay ilang sandali siyang walang kakilos-kilos na nakaupo lang doon na korteng letter C na sofa. Gumalaw ang siya nang inalis niya ang veil sa kanyang ulo. Maingat niya yung inilagay sa center table at iyon ang pinakatigan. Pangalumbaba siya pati. Ang lungkot naman, maya-maya ay naisatinig niya. Kay haba-haba pa rin ang pagkakasimangot niya. Hanggang sa may kapulyahan siyang naisip. At iyon ay ang magvidyoke na lang. Kanina ka pa, ate. Sulpat na ni Ana, dahilan para mawala siya sa pagmumuni-muni. Umupo ito sa silyang katapat ng inuupuan niya. Wow, daming in order, At sa amused na tono ay pansin nito sa mga pagkain sa lamesa. Agad itong sumimsam sa makalote. Celine took a deep breath and composed herself. Inunat niya ang likod sa pagkakasandal at humalukip-kip. Bakit ang tagal mo? Traffic. Ano pa? Kumagat na rin sa sandwich ang kapatid. Ngumunguya ito nang tingnan siya. At ikaw? Bakit sandamukal ang mukha mo? May nangyari ba? Hihiwalayan ka na ba ni Kuya Joaquin? Dinampot ni Celine ang tissue, binuhol, at ibinato rito. Kontrabida ka talaga kahit kailan. Ay, bakit?
For show lang naman ang kasal kaya hindi na ako magtataka kung hindi aabot kahit 24 oras ang kasal nyo. Pues, nagkakamali ka, she said confidently. Ibinalik niya ang pagkaka-cross arms ng mga kamay. Nalulungkot lang ako dahil bakit ba ayaw mong makitira sa amin sa penthouse? Matitiis mo na bang mabuhay na wala ako sa tabi mo? Actually, pangarap ko na iyon noon pa. Ang mapag-isa at mabuhay na strong independent woman. Ah, ganun. Sige mag-isa ka sa bulok na apartment na Leon. Kainin ka sana ng mga daga at ipis doon, pamamatal na niya rito habang matalim ang tinging ipinupukol. Napangisi lang si Ana. Ang sarap nito. Order ka pa, tapos ay pagwawala nito sa usapan. Moldy tang frog talaga. Bahala ka dyan. Inirapan niya ito at sumimsam ulit ng kape. Iyong totoo ano ang nangyari sa inyo sa unang gabi niyo ni Kuya Joaquin at ganyan ka na parang mainit ang ulo mo. Ikaw, bakit parang ang ganda ng araw mo? Balik niya. Wala naman. Nag-date lang kami ni Renzo ko kagabi after ng kasal niyo. Dinala niya ako sa beach, nagniningning ang mga matang kwento ni Ana. Nanlaki ang mga mata niya. Mukhang naunahan pa siya nito na nabutasan. Kaya pala blumang ang bruha. Huwag mo sabihin sa akin na isinuko mo na ang pagkababae mo sa lalaking iyon. Akusa niya sa kapatid. Sinasabi ko sa iyo, makakalbo kita, Ana May Ortega. Panipi. Alam mo, ate, ngayong mayaman ka na, tingin ko ang una mong gagawin ay magpa-botox ng utak, lapatuwid mo ang mga kulubat ng utak mo kasi ang sama ng mga naiisip mo. Panipi. Ibig mong sabihin birhen ka pa? Panipi. Oo naman. Panipi. Sure. Panipi. Oo nga, bakit ba? Panipi. Malalim ang ginawa niyang paghinga. Wala naman. Akala ko kasi naunahan mo pa ako, subalit ay nadulas na sabi ng dila niya. Napanganga si Ana tapos ay napasinghap. So, ayon. Kaya kaganyan na parang siyangga kausap kasi walang nangyari sa inyo ni Kuya Joaquin kagabi. Sumimangot siya. Kahit naman kasi itanggi niya sa kapatid ang unang sinabi ay tiyak na hindi ito maniniwala. Naibuking na niya ang sarili kaya panindigan na niya, paanong may mangyayari, iniwan niya ako, kumpisal niya. In fairness, iyon palang ay gama na ang bigat sa dibdib niya. Iyan ang sinasabi ko kaya hindi na ako magtataka. Nagpakasal ka ba naman kasi sa hindi mo mahal? Sinong tao ang tatabi sa kama sa taong hindi niya mahal kasi? Kahit ako man didiri, panipi. Sumimangot siya, ang dami mong sinabi, panipi. Ay, bakit? Tama naman ako Lajel, Mataray nagiit ni Ana. Nagpipigil siyang hindi maupakan ito. At ang susunod niya ay hihiwalayan ka agad, hirit pa ng Bruhilda, kasi ganoon silang mayayaman. Kapag makapagpalit ng asawa ay parang brief lang nila. Isang pitik lang nila ng daliri nila ay okay na ang annulment paper. For your information, bumalik naman siya agad, pagtatanggol niya sa asawa. Oo, panipi. Bakit walang nangyari? Panipi. Sa puntong iyon ay napakagatlabi siya. Naalala niya kasi ang nangyari. What the heck are you doing? Gulat na gulat si Celine nang marinig niyang malakas na tinig ni Joaquin nang mag-interlude ang kinakanta niyang Bob Uka ang Bulaklak, by Viva Hot Babes. Bakit nandito ka na? Tanong din niya na nanlalaki ang mukha. Ang inasahan talaga niya ay bukas na ito uuwi kaya ang lakas ng loob niyang nagvidyoke. Dahil umuwi ako agad, sagot nito. Bakit ka umuwi dito, panipi? Because as far as I know, this is where I live. This is my house, panipi. Bamuka pa ang bibig ni Celine, pero wala na siyang nasabi. Napangiwi na siya, parang mas nagiging tanga pa kasi siya sa mga tanong niya. Lalo tuloy na mula ang kanyang mukha sa tumindang kahihiyan. Just ko Lord, wala pang nakakakita sa kanya na nag-video video call isa itong malaking kahihiyan sa tanan ng kanyang buhay. Ikaw, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tanong ulit ni Joaquin. Ano? Kumakanta ng Bob Uka, yutal-yutal na sagot niya. What? Bobo ako, panipi. Sabi ko kumakanta ako ng Bob Uka, ulit niya nang ma-realize din niya ang sinasabi. Ang ibig kong sabihin ay iyon ang title ng kanta, Bob Uka. Ay, mali pala, Bob Uka ang Bulaklak pala. Sorry. Matapos siyang tingnan ng masama na parang ngunguyain na siya nito ng buhay ay tinalikuran na siya ng asawa, pero bago ito makaakyat sa hagdanan ay muli itong humarap sa kanya.
Itigil mo na ang ingay na iyan, and change your clothes now. Para kang nababaliw na bride. Panipi. Napalabi si Celine. Nababaliw na talaga ako. Iniwan mo kasi ako, at himutok niya, na dapat sa isip niya lamang subalit trinidor na naman siya ng kanyang dila. Lumabas iyon sa bibig niya, na kahit maagap na itinakip niya ang mga palad sa bibig ay narinig na ni Joaquin. Kung kanina ay namumula ang kanyang mukha, natitiyak niya na namumutla naman siya ngayon. Joaquin scoffed. Magbibihis na ako, pero bago ito makapagsalita ay inunahan niyang sabi. Tinipon niya lahat sa mga kamay niya ang lelayan ng wedding gown niya at inunahan ito pati sa paakyat sa hagdanan. Para siyang hinahabol ng masama ang loob na kawatan na nagtatakbo sa kwarto nilang mag-asawa. Yay! Isa pang kabaliwan ang nagawa niya dahil inilock niya ang pinto ng kwarto. Celine opened this door. Magbibihis din ako, sigaw tuloy ng tipaklong sa labas. Ay, oo nga pala. Mabuti na lang at hirap na hirap niyang tanggalin ang kanyang gown kaya hindi pa siya ND. Bumalik siya sa pinto at pinagbuksan ang asawa. Ang sama-sama na talaga ng tingin sa kanya. He even snorted. Huwag sana siyang kainin ng buhay. Pasok ka. Sinikap lang niyang hindi yun pinansin at tumalikod. Itinuloy niya ang pag-alis ng zipper ng kanyang wedding gown nang makapagbihis na siya. Sa kamalasan, hindi niya magawa-gawa dahil concealed zipper ang ginamit tapos mababa pa. Do you need help? Panipi. Pwede ba? Nahihiya niyang sabi. Walang naging imak na lumapit sa kanya ang asawa at tinulungan nga siya. Napakadali nitong naibaba ang concealed zipper. Salamat, kiming-aniya nang hindi niya mahintay na umalis ito sa likod niya. At anong gulat niya nang maramdaman niyang hinalikan nito ang kanyang balikat. Napaiktad siya, kaagad napabilang siya rito na nanlalaki ang mga mata. Anong ginagawa mo? At gitla ang hitsura na asek niya. Natawa ito, malakas pala ang kiliti mo. Panipi, wala akong kiliti, nagulat lang ako dahil depensa sana niya. What's the matter? I truly regard you as my wife anyway. Ngumisi ito. Nagkalinya ang noo niya. Abay Meniokis din pala ang tipaklong na ito. Ang pagkatulala niya ay sinamantala ni Joaquin. Inakala yata na hindi niya hahadlangan ang anumang gagawin nito. Tinitigan siya at masuyong hinawakan na nito ang kanyang mga balikat. Pero iyon ang malaking pagkakamali nito. No, hindi pa pala siya handa na isuko ang bataan. Magkamatayan na hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya. Basta bigla na lamang niyang ibinuka ang kanyang bunganga na parang galit na tigre at ikinagat sa braso ni Joaquin. Napahiyaw ni Joaquin sa sakit. Agad naman niya itong binitawan at kumari pa ng takbo. Ang ringtone ng kanyang cellphone ang umistorbo sa pagbabalik tanaw niya sa nangyari kagabi. Pagtingin niya sa screening aparato ay ang pangalan ni Joaquin ang nabasa niya. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso niya sa hindi niya maunawa ang dahilan, pero siguro ay dahil hindi siya nagpaalam na aalis. Baka nalaman na nito na wala siya sa penthouse. Bakit hindi mo sagutin? Puna sa kanya ni Ana. Ang spicy chicken wings naman ang binabanatan nito ng lamon na kanyang ikinangiwi. Tingin niya talaga ay ang braso ni Joaquin iyon. Hayaan mo siya, animoy may pagkain sa bunganga niya na hindi niya malasahan na subi. Subalit makulat si Joaquin ayaw siyang tantanan. Panay pa rin ang tawag. Hello. Napilitan niyang sagot. Her heartbeat went double time. Where on earth are you? Ang sabi ni Calex ay wala ka sa penthouse. Panipi. Sinong Calex? Panipi. One of my guards. I sent him there to check on you, but he said you weren't there. Where are you? She bit her upper lip. Ano, nandito lang sa cafe. Nagutom kasi ako kaya lumabas ako. By yourself. Panipi. Bakit? Anong masama doon? Panipi. Tumaas ang isang kilay ni Ana. Nagtataka maamang sa kanyang pagsisinungaling. Masama dahil delikado. Ang alam ng lahat ng tao na asawa na kita kaya hindi ka dapat umaalis na mag-isa. Naging madiin ang tinig ni Joaquin sa kabilang linya. Galit na naman ang tipaklong. Napangiwi siya. Mukhang mali na sinabi niyang mag-isa siya, pero paninindigan niya pa rin. Huwag kang mag-alala dahil maingat naman ako. Takot lang nila sa akin. Don't treat my words as a joke, Celine. Always remember that your world is different now that you're married to me. Seryosong saad pa rin ang asawa. Ang mabuti pa ay magpunta ka na lang dito sa office.
Hindi pa naman ako kumakain. Samahan mo na lang ako. Panipi. Napakamot naman siya ng ulo. Wala nga siyang gana tapos sasamahan niya pa ang tipaklong na kumain. Celine, pantag nito. Bam-antong hininga siya. Gustuhin ko man ay hindi pwede. Wala akong pamasahe, pagdadahilan niya. Isa pa ay wala pa siyang mukha na ihaharap dito dahil sa pagkagat niya sa braso nito kagabi. What? Panipi. Kako, hindi na ako makakapunta dyan dahil wala na akong pera. Naubos ko na sa binili kong kape at sandwich. Dinig na dinig niya ang pagsinghap nito. Give me your bank account details. Hurry up, subalit ay nakaisip ng paraan na sabi nito nang muling magsalita. Bakit? Panipi, bibigyan kita ng pamasahe. Ano pa? Panipi, huwag na. Panipi, huwag matigas ang ulo mo, Celine. Delikado na nandyan ka sa labas. Panipi. Bam-antong hininga ulit siya. Wala talagang lusot sa lalaking ito. Ay nako. Nasaan na? Panipi. Oo na. Patayin mo na ang tawag ng maibigay ko. Hindi ko kabisado. Panipi. Okay, I'll wait for it. Panipi. Tumirek lamang ang mga mata niya at ibinaba na niya ang cellphone nang narinig niya ang dial tone. Para ka talagang baliw, ate, sita naman sa kanya ni Ana nang makitang tapos na ang pakikipag-usap niya. Aalis ako. Ubusin mo lahat iyan. Kinalikot niya ang kanyang phone at ibinigay nga ang bank details niya kay Joaquin. Pinapapunta ako ni Joaquin sa Regal Empire. Kakain daw kami. Panipi. Abay swill din naman pala si Bayaw kung ganon. Panipi. Ewan ko sa kanya. Wala akong lusot. Sinabi ko nang wala akong pamasahe. Nakaisip pa rin ng paraan. Natawa si Ana. Wala kang magagawa. Nakapag-asawa ka ba naman ng bilyonaryo? Ni hindi ka taka-taka na bigla ay ipasundo kanyo ng chopper o yate kung gugustuhin niya. Umasim ang mukha niya. Oo nga, ano, may napanood din akong ganoon, pero pamasahe lang ba naman ang ibibigay imbes na ipasundo na lang ako? Kuripot din, kudlit Panipi. Ang lakas ng nag-iwang tawa ni Ana. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. May email mula sa kanyang bangko. At anong pamimulag ng kanyang mga mata nang mabasa niya ang mensahe. Good day. This message is to inform you that a bank transfer of 1 million has been successfully credited to your account ending in. If you have any questions or concerns, please feel free to contact us. Thank you for banking with us. Bakit natulala ka na dyan, ate? Pansin sa kanya ni Ana. Binilang niya ang zero na nabasa niya bago niya titiningnan. Ana, ilang halaga ang pera kapag 6 ang zero? Milyon na, yun, mabilis na sagot ng kapatid. Lumuwa na talaga ang mga mata niya. Para na rin siyang tinamaan ng kidlat. Bakit ba? Out of curiosity ay hinublat ni Ana ang cellphone sa kanya. Binasa rin ang mensahe. Ate, binigyan ka ng 1 milyon ni Kuya Joaquin na pamasahe. At patol nitong nasambit pagkaraan. Dahan-dahan ay umasim na ang mukha ni Celine. Nasaan bang lupalop ang tipaklong na iyon at 1 milyon ang binigay sa kanyang pamasahe? Nakakaloka. Habang sakay ng taxi patungo sa Le Bernades na restaurant, kung saan doon na lang daw sila magkikita ni Joaquin, ay yakap na yakap ni Celine sa kanyang dibdib ang cellphone. Hindi pa rin siya makapaniwala na may 1 milyon na laman ang kanyang bangko. Alam niya, kahit kumayag siya na parang kalabaw buong buhay niya ay hindi niya magagawang lagyan ng milyon ang kanyang bank account. 4 na zero pa nga lang hirap na siya, ni hindi pa nga niya naranasan dahil napupunta agad sa bayarin ang kanyang mga sahod, 6 na zero pa kaya. Hindi talaga siya masisisi kung parang tanga siya ngayon. May suot-suot na nga siyang mga singsing na mga milyon ang halaga tapos may pera pa siyang 1 milyon. Hindi kaya nanganganib na ang kanyang buhay ngayon nito? Matatakot na naman ba siya? Kuya, sa tingin mo, mukha ba akong mayaman? Kakidnap-kidnap ba ako? Katangahari man ay hindi niya napigil ang usisa sa mamang driver. Mula sa rearview mirror ay kinilatis naman siya ng lalaki na may edad na. Hindi naman, ma'am. Mukha lang naman kayong ordinaryong babae lang na sakto lang ang pera. Na minsan nagigipit din at pinag-iisipan kung saan na naman uutang. Isang paismid ng ngiti ang lumabas sa bibig niya. Sige po. Salamat, kuya. Tanong lang, saka sabi niya na pasimpleng napapairap. Masyado naman po kayong honest, tapos ay bulong niya. Napalatak siyang ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Siguro upang hindi siya nababaliw na ganito, mas mainam na ibalik na lang niya mamaya kay Joaquin ang 1 milyon. Tama,
Pagdating niya sa Le Bernardes ay napapatanggal na naman siya nang makita niya ang fine dining restaurant na walang katao-tao. Nag-alangan tuloy siya na pumasok. "Good morning, ma'am," buong-buo ang ngiti na bati sa kanya ng waiter. "Good morning. Itatanong ko lang kung taba ang Le Bernardes." Aniyang nauuto, para kasing sarado naman ang kainan. "Yes, ma'am." Inilahad ng waiter ang kamay sa maliit na signage at may nakasulat nga roong I.E. Bernardes. "Bukas kayo, panipi." "Yes, ma'am, but someone has already reserved the entire restaurant." Panipi. Naniaki ang mga mata niya. May nagpa-reserve. Joaquin Velasquez ba ang pangalan ng taong iyon? Pati man ang kausap ay lumaki na rin ang mga mata. "Oh, if I'm not mistaken, you are Miss Celine Velasquez, the wife of Mr. Velasquez." Tabangi ang bibig nang ngumiti siya. "I am sorry, ma'am. I didn't recognize you immediately. Please, let's go inside." Nakayuko na paghingi na ng paumanhin sa kanya ng kausap, na para bang takot na ito para sa buhay nito dahil sa malaking pagkakamali na nagawa. "Ayos lang," sabi niya upang maalis ang anumang ikinanenervyos nito. Sumunod siya rito. Iginiya siya ng waiter hanggang sa maayos siyang makaupo sa pinakagitnang table for two. Inalok din siya ng manager daw nila ng maiinom at makakain pero tinanggihan niya. Sinabi niyang hihintayin niya na lang muna ang asawa. Hands on her lap, malikot ang mga mata niya na tumingin-tingin sa kabuuan ng restaurant. Maliban sa chandelier, gandang-ganda siya sa bar area na parang kumikinang dahil sa nakasabit na mga champagne flute, wine glasses at mga shot glass. Ang dingding ay puno naman ng mga mamahaling alak. Malayong ibang-iba ang Le Bernardes sa mga dati ng restaurant na kanyang napuntahan. Le Bernardes offers an elegant and sophisticated dining atmosphere, so it's no wonder it's a destination for wealthy patrons like Joaquin Velasquez. "I'm sorry, I'm late." Hindi nagtagal ay apologetic ang tinig ni Joaquin na bumasag sa pananahimik ni Celine. Binuksan nito ang butones ng suit at umupo sa tapat niya. "Ayos lang, kada rating ko lang din," aniya habang pinag-aaralan ang hitsura ng asawa. Fresh, powerful, overflowing with self-confidence. May panlaban sa mga artista mapalokal man o international. "Why? Is there something wrong with my appearance?" Subalit ay natagalan na pala kaya napansin na siya nito. Celine stammered, unsure of what to say. "Wala. Siyempre wala. Ang gwapo mo nga, Lumuwa ang mga mata niyang napakagat labi nang ma-realize niya ang huling sinabi. Mabuti na lamang at dumating ang waiter. Naglapag ng lemon blueberry mocktail. "Thank you," aniya rito para maibilang ang tingin niya. Pagkatapos ay sinadya niyang magmukhang busy sa pagsimsim doon. Hindi na nakita pa ni Celine ang manipis ng ngiti na sumili sa mga labi ni Joaquin. Wala pang 5 minutes ay nagdatingan naman ang mga main course. At gusto niyang malula dahil napakarami na ngay mga kakaibang pagkain pa sa kanyang mga mata. Sa TV o sa mga magazine lamang niya iyon mga nakikita. Mauubos ba natin lahat ito? Panipi, kainin mo lang kung anong kaya at gusto mo. Panipi. Inasikaso siya ni Joaquin pagkaalis ng mga waiter. Super attentive nito na ikina-flatter ng kanyang puso. "Go on, eat up," tapos ay sabi nito sa nakakagulong na boses. "Thank you." Lihim na kinikilig naman niyang pasalamat. "Pero tayo lang ba talaga ang kakain?" "Yeah, I prefer not to be disturbed while eating," mabilis nitong sagot. Mahabang na lang siya. Pero deep inside ay napapangiwi siya. Napakalawak na restaurant pero sila lang dalawa. Hindi kaya multuhin silang dalawa rito. "Let's eat." Panipi. "Sige," aniya kasabay ng pagkuha niya sa mga kubyertos. Inenjoy na lamang niya ang grilled yellowfin tuna kaysa kung ano-ano ang iniisip niya. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya mahiya, dapat ay enjoy niya ang masasarap na pagkain. "Do you like it?" Saglit ay tanong sa kanya ni Joaquin. "Oo, masarap," bantulat na sagot niya. Sinamanan na rin niya ng ngiti, totoong ngiti dahil talaga namang napakasarap ng mga pagkain. Tiyak na nagpepiesta na ngayon ang mga ahas niya sa tiyan dahil first time na nakatikim din sila ng hindi basta-basta na mga pagkain. Tumango-tango si Joaquin. He poured some wine into a stemmed glass. Sumimsam sa kangumiti sa kanya ng aylapag. "Regarding pala sa honeymoon natin, makakapaghintay ka naman, di ba?"
Kamuntikan ng maibuga ni Celine ang sinubukan niyang tikman na tuna tartar. Naubos siya ng sunod-sunod. Hey, are you okay? Nabahala si Joaquin. Inabutan siya ng table napkin. Kinuha niya iyon. Ilang ubo pa siya bago siya umayos. Grabe naman kasi, kumakain tayo tapos babanggitin mo ang honeymoon. I'm sorry, nabigla pala kita. Napangiti si Joaquin. Hala, at nahuli niya iyon. Manghang-mangha na itinuro niya ito sa labi. Totoo ba iyong nakita ko? Ngumiti ka, panipi. Yumarko ang kilay ni Joaquin. Takang-taka na parang big deal ang pagngiti nito. Sorry, nagulat lang ako kasi ngayon lang kita nakitang ngumiti. Sabi ko na nga ba at marunong ding ngumiti ang tipak. Tuwang-tuwa na ani Celine, na nandilat ng mga matang nagpos sa sinasabi dahil kamuntikan na niyang may sambit ang tipaklong. Mabilis namang gumana ang isip niya sa paghahanap ng ipapalusot. Ang ipapalit sa salitang, tipaklong, ang tipak ng bato na katulad mo. I mean para kasi sa akin ay isa kang malaking tipak ng bato na hindi matitibag ni Newman. Panipi. Nahihiwagaan na talaga si Joaquin na mas napatitig sa kanya. Kunwari ay nagtatawa naman siya. Akalain mo iyon. Kailangan ko pa palang masamid para makita ko lang na ngumiti ka. Napalatak naman si Joaquin. Wala lang rito na napasandal sa kinauupuan. About doon sa honeymoon, sa halip pagbabalik nito sa topic, give me a few days. I still have a lot to fix in the office. I can't just leave abruptly. But I guarantee you, we'll be able to leave next week. Panipi. Nako, ayos lang. Hindi naman kailangan ng honeymoon, aniyang ikinampay ang isang kamay upang ipakitang ayos lang siya. Sinundan niya iyon ng pagsimsim din ng alak na kanyang ikinangiwi. Mapait. Celine, uulitin ko uli na sasabihin. Our wedding is real, so our honeymoon is equally important. Hindi lang tayo naglalaro rito, pagtatama sa kanya ng asawa. Naubo na naman siya, sabi mo, panipi. Napatitig ito sa kanya kaya kahit hindi naman siya nataman sa alak ay nag-init ang mga pisngi niya. Nagkunwari na naman siyang busy sa pagkain. Masarap talaga ito, ano? At tatawa-tawa niya ulit na sabi. Napaigtad nga lang siya ng panasan ng asawa ng table napkin ang bibig niya. Nagkalat pala siya. Next week, we're going to the Maldives so get ready. Kung siya nanigas na, casual naman itong sabi pagkatapos. Sa Maldives, seryoso ka, panipi. Bakit nakapunta ka na doon? Ayaw mo ba doon? Nako, hindi. I mean gusto ko. Gusto mo ngayon na, Tara, panipi. Hindi naman siya excited, ano? Abay sa Maldives ba naman? Kulang na nga lang ay chat na niya si Anna at ingatan ulit. Sabihin, hoy, Geja, pupunta kaming Maldives. At hindi ka kasama. Sorry, excited lang, pambawi naman niya sa inasal niyang daig niya pa ang bata. Naginhawaan naman ang hitsura ni Joaquin. So, next week, panipi. Madaming tango ang ginawa niya. Sige, panipi, natahimik ulit sila. Ipinagpatuloy ang pagkain. Ganado na siya sa pagkain. Panaka-naka ay ngumingiti pa siya kay Joaquin habang ngumunguya. Sa kabuuan, naging maayos naman ang lunch date nilang mag-asawa. I have 10 more minutes to stay. Do you have anything else to say or ask? Wika ni Joaquin matapos sipati ng mamahalin nitong wristwatch. Bigla ay naalala ni Celine ang ibabalik niya palang 1 milyon. Ano pala ang bank account details mo? Panipi. What? Panipi. Ano kasi, gusto ko sanang ibalik yung sukli nung binigay mong pasamahe ko. Bale 437 pesos lamang iyong binayaran ko sa taxi kanina. So, may sukli na. Napaisip siya. At dahil mahina siya sa math ay, sandali, sabi niya. Madaling kinuha niya ang kanyang cellphone. Pumunta sa calculator app. 1 million minus 437 equals, meron pang 979,563. Panipi. Joaquin blinked in disbelief. Akin na lang din ang 563 para pamasahe ko ulit pa uwi, ha? Ungot niya nang hindi pa rin nagsasalita ang asawa. Celine, sambit nito na sa kanyang pangalan nang magbuka ito ng mga bibig, sa tonong tila isa siyang bata na kailangang pagpaliwanagan. You don't need to return the change to me. It's yours. Kung tutuusin ay kulang pa iyan na ibinigay ko bilang asawa ko na. But don't worry,
Ipapaasikaso sa attorney ko ang tungkol sa mga bagay na ibibigay ko sa iyo bukas na bukas din. Ha, bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya gets eh. Huminga ng malalim si Joaquin. Perhaps you should start getting used to the luxury you have now, Celine. Embed in your mind that your life is no longer the same as before. Kung noon hindi mo nabibili ang mga kailangan mo, ngayon pamitik ka lang sa ere mapapasakamay mo na ang gusto mo. I mean, being my wife, hindi na imposible ang mga bagay na gusto mo. Panipi. Pero hindi naman ako nagpakasal sa iyo dahil lang sa... Shut it, Celine. Saway ni Joaquin sa matiim na mukha. Asawa kita kaya mamuhay ka bilang asawa ko. Ayaw kong masabihan na ang misis ko ay tinitipid ko. What I want is for you to embrace the parts of being Mrs. Velasquez. Panipi. She gazed at him, startled. Celine Velasquez, ito ang tatandaan mo, hanggat asawa kita kahit ano magagawa mo. Hilingin mo lang, sabihin mo lang, darating agad sa harapan mo o mangyayari agad sa oras na gusto mo. You are my queen now, and queens deserve nothing but the finest. Nagkatitigan silang mag-asawa nang nanatiling tikom ang bibig niya. I have to go back to the Regal Empire. Calix will accompany you to the penthouse. Kalaunay tumayo na si Joaquin. Ibinutons ulit nito ang suit at lumapit sa kanya. Magkita na lang tayo doon mamaya sa dinner, tapos ay sabi nito bago kinintalan ng halik ang kanyang mga labi. Wala pa rin siyang masabi kaya tumanggaw na lamang siya. Ilang sandali nang nakalabas ang asawa sa Le Bernardes ay nanatiling nakaupo pa rin si Celine. Nakatitig sa kawalan. Dapat ba siyang matuwa na ang asawa niya ay parang walang hindi kayang gawin o bilhin ayon na rin sa mga sinabi nito sa kanya? O dapat ba siyang matakot dahil ang naging asawa niya ay kayang-kaya siyang burahin sa mundo oras na magkamali siya bilang Mrs. Velasquez? Nakangiwing nilunok niya ang laway niya. Siguro both na lang. Nakaka-stress eh.